Hello po, good evening to everyone. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is the life story known to God. Is that the topic for tonight? Story the life, everyone, the people. Is a topic for tonight about life story known to God. Ay, nawawala po yung signal. Topic for tonight. Mahina po ang signal, hindi makapag live continue. Not good using about this, the internet, the Facebook, better than the TikTok, not to corrupt the internet. Better live there in the TikTok. Later, I like the TikTok is a continue about the prayer. Our topic for tonight, life story is known to God. O, yun po. Yun po yung topic natin. Yung istorya ng tao, yung talamboy ng tao, alam po ng Diyos yun, alam po ng mag-ama. Pero ang nakakaalam muna yung Panginoong Yesus. Ganun po. Kailangan po nating kasi alam ng Diyos yung istorya ng tao, yung talambuhay ng tao. Kailangan nag-aral tayo sa Kanya. Kasi sa araw ng paghukom, pag wala tayong naisagot sa Kanya, itatapon tayo ng Diyos sa kadiliman pag wala tayong alam sa aral niya. Tatapon tayo sa impyerno. Kasi alam niya kung nag-aral tayo o hindi. Tatanungin tayo ng Diyos doon kung nag-aral tayo ng kanyang mga salita o hindi, ganun po. Kasi pagka wala kang alam, tinanong ka ng Panginoong Diyos o tatapon ka sa kadiliman. Kailangan nakabihis po tayo ng kanyang aral, na kanyang salita. Nabibihis po natin yung kanyang mga aral at kanyang mga salita. Gaya naman ni Pablo, na ibihis niya yung salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, na ibihis niya yung aral ng Panginoong Yesus. O, nabihis niya. Kaya naligtas si Apostol Pablo. Ganun po, kailangan mabihisan tayo. Kailangan matalino tayo. Kailangan matalino po tayo sa mga aral po ng Diyos. Kasi pag wala po tayong alam, tatapon tayo ng Diyos sa impyerno pag wala po tayong maisagot sa Kanya. Kaya kailangan nag-aaral po tayo sa Kanya. Kasi ang tao po nilalang ng Diyos para lumakad sa mga utos niya, sa mga aral niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi gusto ng Diyos maging matalino tayo, ganun eh. Maging matalino tayo, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kailan nag-aaral po tayo sa Kanya. Meron tayong alam sa mga aral niya, kasi pagka tinanong kayo ng Diyos sa araw ng paghukom, wala kayong maisagot, o itatapong ka sa kadiliman, sa impyerno. Kasi tayo nilalang ng Diyos para sa lumakad sa kanyang mga utos. So, yun. Kasi utos ng Diyos, puro mabuti yun. Yun po yung gagawin natin, susundin natin. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Efeso 2:10.
Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. O yun, oh. Lalakad tayo sa mga aral niya, sa utos niya, ganun po. Kasi gusto ng Diyos, matalino tayo. Yung katwiran niya, maibihis natin yung kanyang mga aral. Yun po yung tunay na kaligtasan, maibihis mo yung aral ng Diyos. Dati nung ako, wala pa akong alam sa aral ng Diyos. O nag-iisip ako, puro pang sanlibutan lang, paano ako magiging happy everyday. Pero nung nag-aaral ako ng Diyos, ng salita ng Diyos, hindi pala yung tama. Ang tama pala yung kailangan alam mo yung mga aral niya. Kasi yun po yung tunay na kaligtasan, yung kanyang mga aral. Kailangan nabihis natin to. Kasi sa paghukom, pagka wala kang maisagot, tatapon ka ng Diyos sa impyerno. Kaya maibihis mo yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita, o ganun. Kaya nakabihis po tayo ng mga aral niya. Kumbaga sa nag-aral ka kumbaga sa pag-aaral, nalaman mo yung aral ng pagka-doktor, kung ano man to, ganun. Kaya nakabihis tayo. Ito kailangan, mabihis din natin yung aral ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Kaya matalino tayo, nabihis natin yung kanyang mga aral, mga salita. Para po maligtas tayo. Kasi kung wala tayong alam, sa araw ng paghukom, tatanungin tayo ng Diyos doon. Pag wala ka maisagot, itatapon ka ron sa impyerno. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po, kailangan nakabihis to. Nakabihis yung pagkabanal ng Diyos, na ibihis natin yung kanyang mga salita. Ito po sabi ng banal na kasulatan, dito po sa mga awit, 17:15. Tungkol sa aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyan pag bumabangon sa iyong wangis. O yun, kailangan maging medyo kawangis tayo ng Diyos. Kalarawan niya tayo ng katwiran at kabanalan, sabi rito sa mga awit. Basahin ko sa inyong muli. Kasi gusto ng Diyos, matalino tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Sinusunod natin. Hindi yung matalino tayo sa pangsanlibutan. Wala pong kwenta yun. Hindi po tayo maliligtas doon. Basahin ko sa inyong muli rito, sa mga awit, 17:15. Tungkol sa aking mamasdan ng iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumabangon sa iyong wangis. O yun, kailangan maabot natin yung larawan ng Diyos. O hindi man natin maabot yon ng todo-todo, ang Panginoong Yesus naman yung ikatutuwid natin, di ba? Siya ang ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Siya ang umaaring ganap sa mga may pananampalataya. Kaya maibihis natin yung aral niya, yung Panginoong Yesus, maibihis natin yung kanyang aral, kanyang mga salita. Kasi gusto ng Diyos, maging matalino tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Kaya nga yung Kristiyano, di ba? Sabi ng Diyos, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Kung tanungin ka ng tao, mismo tao lang tatanungin ka. May isasagot ka kaya sa aral ng Diyos kung di ka nag-aaral sa kanyang mga salita, di ba? Wala. Lalo na sa paghukom. Pagka wala kang maisagot doon, tatapo ka na Diyos sa impyerno. Ganon. Kailangan may alam po tayo sa mga aral niya, ganon. Dito po, mag-aral lang po kayo dito sa mga tinuturo ko, sa mga content ko. Kasi utos din sa akin ng Diyos to. Utos sa akin ng Diyos na magturo ng kanyang mga salita para po matuto kayo. Kasi yung mga tunay na Kristiyano, kailangan, pag tinanong ka, may humingi sa'yo ng katwiran, meron kang isasagot. Gaya dito, yung mga Kristiyano, yung mga apostol, may sinasagot sila sa mga humingi sila ng katwiran. Kasi alam ng Diyos yung talambuhay ng tao Kung nag-aral ka ba sa Kanya o hindi. Ito, kailangan marunong tayo sa mga salita ng Diyos. Yun po yung importante sa lahat. Kasi yung salita ng Diyos,
hindi po yung namamatay, yun po yung magbabangon sa ating mga kaluluwa. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kaya matalino tayo. O, di ba, tatanungin ka kung anong alam mo sa aral ng Diyos. Halimbawa, tao lang magtatanong, hindi ka makasagot. O, di ba, dahil hindi ka nag-aral sa Diyos. Kasi utos ng Diyos, mag-aral sa Kanya. O, lalo na sa langit, sa pag-ukom, pag wala kang naisagot, tatapon ka ng Diyos sa impyerno, sa kadiliman. Ito sabi ng, kaya itong mga apostol, matalino sila, marunong silang magsagot sa mga tao humingi sa kanilang ng katwiran. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Pedro 3:15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. O yun, humihingi. Meron silang alam na isasagot, yung mga unang Kristiyano. Tayo, kailangan meron din tayo may isasagot sa bawat tao. Lalo na rin sa Diyos. Kasi pagdating sa pag-uukom, wala kang maisagot. Tatapong ka ng Diyos. Ito, patuloy ko po, no? Tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at takot. Ayun, kailangan meron tayong pinag-aralan sa Diyos. Ganun. Kasi alam ng Diyos yung istorya ng buhay ng tao, kung nag-aral ka ba sa Kanya o hindi. Ganun. Kasi gusto ng Diyos, nag-aaral tayo ng Kanyang mga salita para hindi po tayo maligaw. Ganun po. Sabi, para rin tayo maligaw. Kaya nga yung diablo, no? Yun yung binubulag ng diablo, yung mata ng pag-iisip. Para wag kang sumampalataya at maligtas. O yun, no? Binubulag ng diablo yung pag-iisip ng tao, eh. Kaya kailangan lagi tayo nag-aaral sa Diyos para hindi niya tayo mabulag. Hindi tayo mabulag yung ating puso ng diablo. Kasi yung binubulag ng diablo, yung puso, para wag kang sumampalataya at maligtas. Sabi rito sa banal na kasulatan. Kailan matalino tayo sa aral ng Diyos. Ganun, para maligtas po tayo. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Ito yung binubulag ng diablo, yung pag-iisip, no? Yung mata ng puso. Ito sabi sa ikalawang Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun, no? Nambubulag yung diablong yan para wag kang maligtas. Kailangan yung lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, o maalam tayo. Kasi nambubulag yan, eh. Kasi ang ikaliligtas ng tao, yung salita ng Diyos. Pagka nabulag ka ng diablo, hindi ka na maliligtas noon. Kaya lagi tayong nag-aaral, sabi ng banal na kasulatan. Kasi binubulag ng diablo yung mga pag-iisip ng tao para huwag kang sumampalataya at maligtas. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Lucas 8:11-12. Binubulag niya yung isip puso ng tao sa lahat ng mga bagay na pansanlibutan. Kasi yung karunungan sanlibutan, wala yan, lilipas yan. Sabi nga ng Panginoong Hesus, heaven and earth pass away, but my word shall not pass away. Diba sabi niya, ang langit at ang lupa lilipas. Datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yun po yung tunay na kaligtasan, yung salita ng Diyos. Nambubulag yung diablo, kailangan mag-aaral tayo ng salita para may maisagot tayo sa Panginoong Hesus sa araw ng pag-uukom. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa may Lucas 8:11, ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang wag silang magsisampalataya at maligtas. Binubulag ng diablo yung pag-iisip ng tao, yung nakasik sa puso mo, yung aral. Aalisin ng diablo yan. Kailangan lagi tayo nag-aaral sa Diyos
para meron tayong maisagot sa kanya sa araw ng paghukom. Yun, binubulag niya no? Yung mga, marami siyang binubulag. Pampambulag niya yung mga kayamanan, babae, lalaki, kung babae ka, o tutuksuin ka sa lalaki. Kung lalaki ka naman, tutuksuin ka sa babae, tas kayamanan, ganun. Mga pambulag ng diablo, yung mga pansanlibutan, para huwag kang sumampalataya at maligtas. Kaya sabi ng Diyos, lagi tayo mag-aralan, maging matalino tayo sa mga bagay na nasa labas, sabi ng Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Kasi yung salita, yun po yung ikaliligtas. Pag nailagay sa puso mo, sa memory mo, o yun po yung magliligtas. Yun po yung Espiritu ng Diyos. Kasi pag meron ka ng salita ng Diyos, tatahanan ka niya ng kanyang Holy Spirit para maligtas ka. Tatahanan ka ng Espiritu ng Panginoong Yesus. O basahin ko sa inyong muli dito sa Lucas 8:11. Ito ang talinghaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanyang puso upang wag silang magsisampalataya at maligtas. O yun o. Kailan nag-aaral tayo sa Panginoong Yesus, sa Diyos? Kasi nga, alam niya yung talambuhay ng tao kung nag-aaral ba tayo sa Kanya o hindi. Kasi gusto ng Diyos, matalino tayo. Sabi niya, kailan matalino tayo sa mga sana nga sa labas. Kasi yung nga sa labas, yung mga walang aral ng Diyos yun, yung mga hindi nagsisampalataya sa Diyos. Kailangan matalino tayo, gaya ng sinabi niya rito sa nung sinugo niya yung mga apostol, no? Sinugo niya, kailangan matalino din tayo. Kasi yung mga anak ng diablo, no? Yung mga hindi nagsisampalataya, matalino rin yun matalino sila Matalino sila sa sa mga kasamaan, pandaraya, o yun, dun sila matalino sa kasakiman. Pero tayo naman, matalino tayo sa sa mga kabutihan naman, yung mga sumasampalataya sa Diyos. Sabi nga, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama, di ba? Sabi ng Panginoon. Ito yung mga apostol, sinugo niya, matalino, di ba? Sabi niya, ito sa may Mateo 10:16. Narito, sinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatilino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapate. O yun o. Gusto ng Diyos maging matalino tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga aral. Yung matalino sa Diyos, yung sinusunod yung utos. Ang tumutupad ng aking utos, sabi niya, ay matutulad sa isang taong matalino, sabi niya, sa kanyang mga salita. Ayun, gusto niya maging marunong tayo dito, matalino, di ba sabi niya, basahin ko sa inyo muli, dito sa Mateo 10:16. Narito, sinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapate. O yun o, kailangan magpakatalino tayo sa aral ng Diyos. Ganun po. Yun ang gusto niya. Kasi pagka hindi ka matalino sa Diyos, yung mga anak ng diablo, yung mga pansirang damo, ililigaw ka nun. Ililigaw ka para hindi ka maligtas. Yung mga kampo ng kadiliman. Ibubuyo ka sa mga kalayuan, sa kasalanan. Kailangan matalino ka. Para hindi ka maligaw ng diablo, ganun po. Kailangan nag-aaral tayo palagi sa Diyos. Kasi utos ng Diyos yun, pakatalino tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Ito sabi ng banal na kasulatan, Kailangan matalino tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Alam ng Diyos yun, yung kung nag-aaral ka ba sa kanyang salita o sumusunod ka? Kasi alam niya yung talambuhay ng tao. Yun po yung ating paksa, Binabasa ko lang to sa inyo kasi alam niya yung buhay ng tao kung nag-aaral ka ba sa kanyang salita o hindi. Ganun po kung susunod mo. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Efesos 5:15. Mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumakad
Huwag gaya ng mga mangmang. O yun, o, sabi ng Diyos, huwag gaya ng mga mangmang. Kundi gaya ng marurunong. O gusto niya, marurunong tayo, di ba? Sabi niya, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang. O yun, o. Ayaw niya maging mangmang tayo. Gusto niya matalino tayo. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. O yun, o. Yung kalooban ng Panginoon, gusto niya yung hindi tayo magkasala. Yun po, yun. Kailangan nag-aaral tayo sa Diyos palagi. Di ba sabi, tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa buting gawa na inanda niyo ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Yun, mag-aaral po tayo sa kanyang salita para maging matalino tayo. Yung bang hindi natin papatayin yung ningas ng Espiritu sa atin, yung mga tinuro ng Panginoong Hesus. Ayun, sabi niya, mag-aral tayo rito palagi. Tapos palaging manalangin, sabi niya, ito po sa unang Tesalonica 5:19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ayun, huwag mong papatayin yung ningas ng Espiritu. Sabihin yung mga aral ng Diyos yun, huwag mong kalilimutan sa sarili mo. Kasi yun ang magliligtas sa atin, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Yung pag sinusunod natin, sabi nga sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. Di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Kaya hindi natin papatayin yung ningas ng Espiritu, yung mga aral niya, salita, o sinusunod natin. O, basahin ko sa inyo muli rito. Sa unang Tesalonica 5:19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ayun, kailangan mapaglingkod tayo sa Panginoon. Lagi tayong nag-aaral sa Kanya, di ba? Yun po sabi ng Diyos, kailangan nag-aaral tayo sa Kanya na hindi natin kinalilimutan yung Kanyang mga aral salita. Kasi alam ng Diyos yun kung nag-aral ka ba sa Kanya o hindi. Pagka wala kang maisagot, o itatapon ka sa impyerno. Kita nyo nga to, yung mga unang Kristiyano, di ba, meron na silang naisasagot sa bawat taong humihingi sa kanila ng katwiran. O pag tinanong ka, halimbawa, ano ba mga bawal sa Diyos? O hindi mo alam, di ba? O pagka yung di mo alam, maaring maparusahan ka ng Diyos. Ito sabi ng Diyos, kailangan lagi tayo nag-aaral sa Kanya. Dito po sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Ayun, na lagi tayo nag-aaral para yung hindi tayo mabulag ng dyablo, hindi maalis yung salita sa puso. Kasi yung magliligtas po sa tao. At lalo na kung inyong namamalas, nananalapit na ang araw. Kailangan mag-aaralan, sabi rito, di ba? Babasahin ko sa inyo muli rito. Sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas, nanalapit na ang araw. Huwag papatayin yung ningas ng Espiritu sa'yo. Sabihin yung mga aral ng Diyos yun, yung salita. Kasi yun po yung magliligtas sa tao. Kasi pagka sa araw ng paghukom, wala kang maisagot, tatapong ka ng Diyos doon sa impyerno. Kailangan nakabihis tayo ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita. Binis din natin yung magawa, yung pananampalataya sa Diyos. Kasi yun po yung magliligtas sa tao, yung kanyang mga aral, kanyang mga salita. Ito sa may Santiago 1:21. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. O yun yung makapagliligtas ng kaluluwa, yung salita ng Diyos Kaya yung binubulag ng diablo, yung isip, tinatanggal yung napahasik sa'yo, yung mga natutunan mong aral ng Diyos. Aalisin ng diablo yan pagka hindi ka nag-aaral sa kanya. Ganun. Kailangan maibihis natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita. Kasi yun yung ikaliligtas, yung kanyang aral, yung kanyang mga salita ng Panginoong Yesus, ng Panginoong Diyos. Ayun, kailangan palagi tayo nag-aaral sa Kanya. Sabi nga sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. O di ba sabi, doon tayo lalakad sa Kanyang mga
sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Utos kasi ng Diyos yun dito po sa ano. Di ba tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran, di ba? O yun din yung utos dito sa lumang tipan. Nasa lumang tipan din yun na tayo ay lumakad dun sa Diyos, sa kanyang daan. Dito po sa banal na kasulatan. Dito po sa Deuteronomio 26:17. Inyong ipahayag sa araw na ito na ang Panginoon, iyong Diyos, at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan, at iyong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga hatol, at inyong didinggin ang kanyang tinig. O yung didinggin ang kanyang tinig. O didinggin natin para maging matulad tayo sa isang taong matalino. Kaya nag-aaral tayo, kaya maibis natin yung mga kanyang aral, yung kanyang mga salita. Kasi pagka hindi ka nakabihis sa Diyos, tatapong ka niya sa impyerno. O yung baka yung iba sa inyo, hindi pa yan nakabihis, kailangan nakabihis kayo. Kailangan, yung nakabihis, yung sinunod yung aral ng Diyos. Sinunod yung utos, o kasi kung dumating yung paghukom, malapit ng paghukom, kita nyo nga yung Holy Scripture, nalalaman na ng buong mundo sa pamamagitan ko, di ba? Ako lang nagpalaganap talaga ng buong buo nito sa social media. Hindi naman sila kasi marami. Kasi marami, bulaan, di ba? Natuto naman yung iba sa akin, yung mga taga-ibang bansa. Marami ng Muslim na sumampalataya sa Panginoong Yesus. Dahil sa pamamagitan ko yun, kasi nga ang Diyos, magsasalita sa pamamagitan ng mga taga-ibang lupa, sabi niya. Sabi ng Diyos yun. Ito, kailangan nakabihis tayo ng mga salita ng Diyos yung naibihis natin yung Panginoong Yesus. Yung baka yung sa inyo, hindi pa nakabihis yan. Ang pagbihis, yung isa sa yung mga aral niya, sa kayo nagpabaptize ka, sinunod mo. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Marcos 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. At inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mabautismuhan ka, maliligtas. Kung hindi ka pa nangabautismuhan, hindi ka maliligtas nun. Patuloy ko po. Dapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kailangan mabautismuhan ka. Baka yun sa inyo, hindi pa na bautismuhan, di ba? Parurusahan ka, sabi rito. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sabi rito sa Marcos 16:16. Kailangan mabihis natin yung aral, yung salita ng Diyos. Yun po yung tunay na kaligtasan. Pagka kasi sumampalataya ka, nagpabaptize ka, binihis mo na yung Panginoong Yesus. Tapos ibibihis mo pa rin yung aral niya. Kailangan mabihisan tayo ng todo-todo. Kumbaga sa nag-aaral ng eskwelahan, nag-aaral ka ng engineer, nag-aaral ka ng pagka-doktor, kung ano mong kurso mo, dapat malaman mo yung yung wisdom nun, yung knowledge nun. Yun po, pag nalaman mo yung wisdom nung ganun, pag graduate mo, doktor ka na. Di ba? Pag graduate mo na engineer, doktor ka na, engineer ka na, ganun. Dito naman, pag naibihis mo naman yung aral ng Diyos, graduate ka na, sa langit ka naman nun. Pagka hindi mo naman nabihis, sa impyerno ka. Ganun po yung aral ng Diyos. Ganun po. Kailan mabihis natin yung mga aral ng Diyos, yung kanyang mga salita. Ito po, dapat nagpapabautismo tayo, mabihis natin yung kanyang mga salita. Ito po sabi sa